We are here, Lord God, in your presence, just to give you the praise and glory that is due to your name, Lord God. Maraming salamat po, God, sa umagang ito, Lord, and receive all the praises, all the worship and honor. It's all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Yung pong the best club offering sa Lord. Hallelujah. Amen. So good morning everyone, and even at home, a blessed Sunday to every one of us. Amen. So good morning. Good morning ba? Are we glad that we are here once again sa ating Sunday service? And sino po yung excited na? Diyan po ba kayo? Are you excited? Praise God. And even at home, are you excited at home? So, uti-uti pong bumabalik ang ating Sunday service. And I believe, as we pray to God together, tayo pong lahat muli ay magsasama-samang magpupuri sa Diyos. Amen po ba? Amen? Sino po yung excited na? Parang hindi kayo excited Ako po, for the past few months, I've been praying for every Sunday. Alam niyo po ba yon? Na I pray na yung Sunday worship natin before ay muling magbalik. Okay? So, yung pong longing na yun sa heart ko, gusto ko lamang pong i-share bago tayo mag-start sa ating Naaalala ko po nung time na tayo sumasamba sa Panginoon ng sama-sama, yung pong iisang puso natin na tayo pong lahat ay nag-uumapaw ang kagalakan sa pagsamba. Alam nyo po, miss na miss ko na yon. Okay? At napakasarap lang pong isipin na uti-uti pong binabalik tayo ng Panginoon sa dati nating kinalalagyan. Although meron tayong social distancing right now and meron tayong mga face mask, but I believe time will come and yun po ay malapit na tayo po ay muling magsasama-sama. Amen? So yung mga pamilya natin sa tahanan at mga pamilya natin sa iba't ibang lugar, tayo po ay muli sasamba sa Panginoon. Amen? Sige nga po, minsan pang palakpakan natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, God. And this time, this morning, ay meron po akong isa sa tema natin today, or this month. Okay? So, last week, ang shinare po ng ating pastor is about the prayer. Na ang Diyos na ating buhay ay tumutugon sa bawat panalangin natin. Amen po ba? So, sino po dito yung tinugon na ang panalangin? Can I hear an amen? Yan, kokonti pa. Sino dito nananampalataya na tutugunin ng Diyos ang kanyang panalangin? Amen. Praise the Lord. So marami po pong nag-expect at ang sabi nga doon ng ating bishop, we should be expectant in our prayer. When we pray, kailangan nandun yung ating puso na nag-expect sa ating Panginoon. Amen. And this time, alam nyo po, isa sa prayer ng ating bishop, okay? Ito pong word na ito. Okay? At ito pong word na ito ang aking isi-share sa umagang ito. Are you ready? Okay? Basahin nga po natin sabay-sabay. Pwede po bang i-flash yung ating word? John 4 verse 35. Okay? John 4:35. Ang sabi dito, don't you say there are still 4 months, then comes the harvest. Listen to what I am telling you. Open your eyes and look at the fields, for they are ready for the harvest. Okay. So ito pong passage na ito, ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, after nung nakipag-usap siya sa isang Samaritan woman. Okay, bigyan ko po kayo ng short background sa word na ito na sinabi ng Panginoon. Okay? So nung time na yon, kukuha yung may isang Samaritanong babae, nakukuha or iigib ng tubig sa balon ni Jacob. Okay. At nung time na yon, si Jesus ay lumapit dun sa babaeng yon at sinabi ng ating Panginoon, pwede ba akong humingi ng tubig sa iyo? Okay? At ano pong sabi ng babaeng yon? Wala kang lagayan or wala akong lalagyan. At sinabi ng Panginoon, meron akong tubig
na ibibigay sa'yo na hindi ka na mauuhaw. At yung babaeng yon ay namangha, no? At namangha siya, sabi, ano yon? Bigyan mo ako nun. Okay? At ano pong sagot ng Diyos? Dalhin mo dito ang iyong asawa. Kung i-imagine natin yung conversation na yon, sige nga po, pwede ba nating buksan natin ang ating Bible sa John 4. Basahin po muna natin yung story before we come. Dahil alam ko po, ito pong word na ito ay napaka-familiar na sa atin, and these words na sinabi ng Panginoon, hindi ko kailangan i-explain ng malalim na malalim. Okay? Okay, John 4, beginning verse... Okay? Beginning verse 7. Okay? May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Okay, verse 9, sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit humingi ka sa akin ng tubig?" Okay? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Okay? Verse 11, nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay ng buhay?" Verse 12, ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka ba sa kanya? Verse 13, sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig na ito pang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli." Verse 16, "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus. Sa verse 17, "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat 5 ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin niyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama." Okay? Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin ng Espiritu at sa katotohanan. Verse 25, sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay." Verse 26, sinabi ni Jesus, "Ako ang kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy." Okay. So ito po yung senaryo, no, kung na-realize po nung binasa natin ito po yung babaeng Samaritano na after niyang makipag-usap kay Jesus, sa bandang huli tinawag niya yung kanyang mga kapitbahay. Okay, tama po ba? At ito pong words na ito, yung ating John 4 verse 35, itong team verse po natin, itong taong ito, no? Ito po yung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad nung dumating ang kanyang mga alagad. Okay? Sa verse 30, mag-jump po tayo sa verse 31. Okay? Verse 31, samantala, makiilang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Guro, kumain na kayo." Okay? Ito yung time
no, na yung babae pumunta na, imagine niyo po yung scenario ha, yung babae pumunta na sa kanyang bayan, okay, at sinabi niya na meron siyang nakilala na Mesayas, na nagpakilalang Mesayas, at sinabi niya na nabanggit niya kung anong buhay ko na hindi ko siya kilala. Tama po ba? At habang tinatawag niya yon, nakalagay dito, samantala, no, dumating ang mga alagad ni Jesus, bumili ng pagkain, at sinabi, Guro, kumain na kayo. Ngunit, sumagot siya, verse 32, ako'y may pagkain hindi nyo nalalaman, kaya't nagtanungan ang mga alagad. No, sinabi ni Jesus sa mga disipulo, may pagkain ako na hindi nyo alam. So, syempre, bilang mga disciples, nagtanong sila, sinong nagbigay ng pagkain kay Jesus? Okay? At sabi naman ng Diyos, verse 34, ang pagkain ko ay tuparin ang kaloob ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ito na po yung verse 35 sa Tagalog. Hindi ba sinasabi nyo 4 na buwan pa ang anihan? 4 na buwan pa at anihan na. Sorry, okay? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan nyo ang mga bukid, hinog na ang trigo, at handa na ang anihin. Okay. Ito po yung scenario, imagine niyo, no? Nung nag-uusap ang ating Panginoong Hesus at ang mga disciple, dumadating ngayon yung napakaraming mga Samaritano. Okay? Kaya po sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba sinasabi nyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan nyo ang bukid. Okay? Kung tayo yung nandun, no, kasi po ang ating Panginoong Hesus mahilig siya sa mga, anong tawag doon? Yung paghahalin tulad. Okay? Inihahalin tulad niya yung mga tao sa isang bagay. So, sa pagkakataong ito, alam ko naman po at nauunawanan nating lahat na ang tinutukoy ng Diyos dito ay yung mga tao, mga kaluluwa. Amen po ba? Nauunawaan natin to? No, gusto ko lamang pong ibigay sa inyo yung ilang bagay na pinapakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. Okay? At ito pong isi-share ko sa inyo, ang title po nito is A Call to Evangelize. Okay? A Call to Evangelize. So yan. So balik na po tayo sa scenario. Sabi ng Panginoon, di ba't 4 na buwan ay anihan na? Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, no? Tingnan nyo ang bukid, hinog na ang trigo, at handa ng anihin. Okay. Punta po tayo dito sa sinabi ng Panginoon. Hindi ba sinasabi nyo, isa-isahin po natin tong word na ito at gusto ko pong ma-explain sa inyo or mabigyan ng mas malalim na pagkaunawa ang bawat isa kung bakit ito sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, no? Dito muna tayo sa word na ito. Hindi ba sinasabi nyo 4 na buwan pa at anihan na? Okay. Ang normal po sa isang magsasaka, tama po ba na tayo'y naghihintay bago tayo umani? Yun po ang normal na pagtatanim. Okay, si Pastor Conrad po nagtatanim yan. Diba pag nagtanim kayo, Pastor Conrad, okay, pag nagtanim ka, bukas, tutubo na ba siya? Okay? Ito pong senaryong ito ay normal sa isang magsasaka na 4 na buwan ang kanyang paghihintay bago siya umani ng trigo. Okay? Or sometimes sa ibang mga halaman, talagang ilang buwan, Pastor? Depende. May 3 months, may 4 months, may 5 months pa, no? So, nag-iintay ng buwan bago magkaroon ng anihan. Tama po ba? Okay, for example, nagtanim ka ng sili. Okay, nagtanim ka ng buto ng sili. Diba yung buto ng sili, pag yun ay tumubo, uti-uti siya. Yun po yung normal na sitwasyon ng isang halaman. Pero dito po sa pagkakataong ito, sinasabi ng Panginoon sa mga disciple, eto na, di ba't sinasabi nyo 4 na buwan? Okay? Pero sabi dito, I tell you, open your eyes and look at the fields. Sinasabi ng Panginoon sa mga disciple, 4 na buwan pa, pero tingnan nyo ngayon yung dumadating. Hello? Naunawaan nyo po?
At habang sinasabi ng Panginoong Hesus sa disciple, tingnan nyo yung mga dumadating. Sila ay hinug na. Okay? Kung mai-imagine nyo, no, habang nagsasalita si Jesus, maraming mga Samaritans ang dumadating. At nakikita ng mga disciple yung mga dumadating na yon. Yun ang ibig sabihin kung bakit sinabi ng Panginoon, He is giving a mindset sa mga disciples na ito na yung panahon. Ngayon na. Okay? Although may mga pagkakataong kailangan maghintay, pero dun sa time na yon, ipinakita ng Diyos na ito na yung time. Hindi nyo na kailangan maghintay kasi may dumadating na. Hello? Nandyan po ba kayo? Nandyan po ba kayo? Naunawaan nyo po? Okay. And this time, alam nyo po, ang Diyos po ay tumatawag sa ating lahat na mga Kristiyano na ito na yung panahon. Okay? Ito na yung panahon ng anihan. Okay? Naniniwala po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, panahon na. Hello, nandyan ba kayo? At mamaya po, habang pinag-aaralan po natin to, kasi isa pong mentalidad ng isang Kristiyano, okay, hindi ako evangelist. Ako po isang typical na Kristiyano lamang. Yes. But kung makapapansin nyo po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa mga disciples, even the disciples are normal Christians. Tama po ba ako? Okay, sino po dito yung mananampalataya? Please raise your hand. Sino dito sa mga tahanan? Can I hear an amen? Hindi ko marinig sila, nasa tahanan sila. Okay. Okay? So we are all believers of Christ. Ito yung call ng Lord. Now na. No? Kaya po, ito pong word na ito sa ating sa atin ng Panginoon itong taong ito, no? Naniniwala po at nananampalataya that every one of us is responsible for this calling ng Panginoon. At ito po mamaya isasabihin ko sa inyo para hindi tayo masyadong mabigatan. Okay? Kasi sometimes ito yung naiisip natin, ay, ang bigat naman, ano agad, yung parang evangelism agad. Okay, hindi, bago pa lang ako, evangelism agad. No? So, naalala ko, no, si Pastor Eli, nung bago siya, nag-preach daw siya sa bus. Okay, ako hindi ko nagawa yon. Pero siya, ginawa niya yon. Kasi sa heart niya, nag-arise na yung now na. Kailangan ko nang i-preach yung word. Okay? Ikaw naman, sa sarili mo, no, hindi mo kaya yon. Hindi ko naman pinipilit na gawin nyo yon. Pero there's a calling na kailangan na or panahon na gawin natin mag-evangelize. At mamaya po, no, I will share some points na makakatulong sa atin to evangelize the word of the Lord. Amen po ba? Kasi sabi ng Lord, panahon na, hinog na yung trigo, ready na ang mga kaluluwa upang anihin. Hello? Okay? So, sige po. Sabi po sa Ephesians 5:15-18, this is also for all Christians. So be careful how you live, not as fools, but as those who are wise. Make the most of every opportunity for doing good in these evil days. Don't act thoughtlessly, but try to understand what the Lord wants. Okay, bibigyan ko po ng highlights. Make the most of every opportunity for doing good in these days, in these evil days. Okay? Ibig sabihin, gawin natin yung, i-grab natin yung opportunity, no, to share the Word of God kasi sa panahon ngayon, pasama na po ng pasama ang mundo. Okay? So, this is a call for every one of us, no? Ako, ikaw, lahat tayo dito. This is a call for every one of us to evangelize the Word of the Lord. Okay? So, let us proceed. Sabi po dun sa verse, okay, balik tayo sa John 4:35.
Listen to what I am telling you. Open your eyes and look at the fields, for they are ready for harvest. Puntahan po muna natin to. Okay? Alamin po muna natin yung sinasabi ng Panginoon. Open your eyes. Sabi mo sa katabi mo, open your eyes. Yung aking pong eyes ay sobrang open na. Okay? Pero ang Lord, meron po akong nakita dito na gustong sabihin ng Lord sa ating lahat. Okay? Bukas na ba ang ating mga mata? Okay? Sometimes yung ating mga mata bukas sa mga negatibong bagay. Hello? Okay? This is how God teach us how to evangelize. Meron po akong ilang bagay dito, words, na sasabihin about opening our eyes. When we open our eyes, no, dito sa word na ito, gusto ng Lord makita natin sino ba yung i-evangelize natin. Hello? Nandyan po ba kayo? So, sino ba yung evangelize natin? As we open our eyes, number one, kung sino yung evangelize natin, the sinners. Okay? We need to evangelize the sinners. As we open our eyes, dapat nakikita natin. Pero, mamaya sasabihin ko rin, how we open our eyes sa kanila. How we are going to look unto them. Okay? Open your eyes to the sinners. Ang sinners dito, sabi ko po dito, good or bad people who have never lived for God. Okay? Pangalawa, sino ba yung dapat nating makita as we open our eyes? Pangalawa, the prodigals. Prodigals are those who have stopped serving God. Kung alam natin yung story ng prodigal son, no? Prodigal son is acknowledged as a son, pero sa kanyang sarili, hindi niya ina-acknowledge na para siyang anak. Kasi ang parang, ang turing niya, kumbaga lumayo siya sa kanyang ama. Tama po ba? Naglakwat siya, sinarili niya yung kanyang buhay. Those are prodigals. Okay? And number 3, yung unfaithful Christians. Unfaithful Christians are serving God at a minimal level without faithful attendance to a local body of believers. Okay? So ito yung mga tao kailangan nating i-evangelize. As we open our eyes, ito dapat yung nakikita natin. Okay? Let us open our eyes to sinners, to prodigal sons, and also sa mga unfaithful Christians. Okay? Ito naman po dapat kung paano natin sila titingnan. Okay? So ito po yung scenario. Sabi ng Lord sa mga disciple, tingnan nyo, buksan nyo ang inyong mga mata, tingnan nyo ang bukirin. Okay? As we open our eyes, nakita natin yung fields. Ang fields ay yung sinners, yung prodigal son, and also the unfaithful Christians. And how are we going to look at them? Kasi dito po tayo nagkakaproblema minsan. Okay? We look at them as sinners, pero ikaw sa sarili mo, you don't acknowledge yourself as a sinner. In short, judgmental ka. Okay? Porque umaattend ka sa Life in Christ, porque umaattend ka sa maganitong church, ang tingin mo sa katrabaho mo, sinner. Is that the right thing to do? Or ito ba yung tamang paraan ng pagtingin natin? Okay, there are things also na kailangan nating maunawaan as we look, okay, or how are we going to look at the fields? Okay, sabi doon, open your eyes. Number 1, let us look with passion, with compassion. Let us look with compassion. Matthew 9:36, anong sabi doon? When Jesus saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Okay, sabi ko dito, sad to say, many Christians are judgmental. Okay? Lagi,
there are many examples, no? Isa sa example, may dumating, no? May dumating dito, may bumaba. Puro tato. Ang dami niyang tato. Tapos, nakatunnel siya, tapos may hikaw siya sa ilong, may hikaw siya dito. Yun pong anihin na yun ay hinug na. Kasi pumunta na eh. Okay? How are you going to look at Him? Paano natin siya titingnan? Hello? Okay. Very common. Dumating yung mga may tato. So, alam natin na kailangan natin i-accept yun. Pero, may dumating. Kakilala mo. Okay? Kilala mo siya kasi kaaway mo siya. Okay? Dumating dito sa church, bumaba siya. Kilala mo siya kasi siya ay kaaway mo. How are you going to look at him or her? Hello? Yun po kasi yung nagiging problema when it comes to evangelism. Imagine niyo nung time na si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga disciples, and I think all His disciples are Hudyo. Amen? And those who are coming are Samaritans. Nandyan ba kayo? At ang sabi po sa Bible, Samaritans and Jews, hindi sila magkabati. In short. Pero dumadating yung mga Samaritano, ikaw being a Hudyo, how would you feel or how would you look at them coming in front of you? At ready silang mag-accept kay Jesus. Paano mo sila titingnan? Hello? Ay, bakit ba naandito yan? Hindi ko naman in-invite yan. Sino bang nag-invite yan? Katitisuran lang yan. Hello? Napakasama ng ugali niyan. Kilala ko yan. Hello? Eh, dumating sa church. No, bumababa dyan, no? Paano mo siya titingnan? Sinabi ni Jesus, no? Sa Matthew chapter 9, nakita niyo yung maraming tao. Ito po yung example ni Jesus. No, na sinasabi niya, let us look at them with compassion. Okay? Ano ba yung compassion? May taon kanina. Yung awat about. Okay? Nakaawa ka sa kanyang kaluluwa dahil alam mo na kapag siya ay mawala ng buhay, alam mo kung saan siya pumunta. Okay? Let us go with compassion. Makalawa, let us look with love. Okay? Luke 6:27-36. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on the cheek, turn them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt for them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. If you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. Sabi ng Lord, but love your enemies, do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be the children of Most High, because He is kind to the unfaithful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Okay. Very basic po itong sinasabi ko, pero ang totoo, napakahirap pong gawin. Tama po ba? Okay? So sa umaga pong ito, no? Hindi pa po ako mag-i-end. Think of a person na kinamumuhuian mo. Meron ba? Wala. If wala naman, okay lang. Pero think of a person na nakasakit sa'yo ng sobra. Okay?
And this is the right timing, sabi ng Panginoon. Now is the time that you would pray for him or her. Okay? Hindi mo ipagpe-pray na, Lord, sana madapa siya. Kasi galit ka. No. You should pray for him na, Lord, unang-una, sarili mo. Kasi may galit ka. Lord, forgive me. Bless these people who hurt me. Kaya po bang ipag-pray yun? Okay? Napakahirap po niyan sa totoo lang. Ayoko pong sabihin na madali lang kasi wala ako sa sitwasyon. Pero I know some people or some of us here na meron sa ating mga puso that God is teaching us right now to look at them. Kasi sabi ng Panginoon, mamahalin mo yung mahal mo. Ano pa, ginabang mo? Bibigyan mo yung anong bibigyan sa'yo. Ginabang mo. Tutulungan mo yung mga tumutulong sa'yo. Lapit nyo din lang. So, the best thing is sabi ng Panginoon, tulungan mo yung mga madamot sa'yo. Hello? Bigyan mo yung mga nakasakit sa'yo. Amen? Amen po ba? Are you here? Are you there? Nandyan po ba kayong lahat? Amen? So, pangatlo, as we open our eyes, how are we going to look at the sinners, at the prodigals, and the unfaithful Christians? Pangatlo po, look with humility. Number 3 po yan, hindi number 2. Okay? Romans 12:3, for through the grace given to me, I say to everyone among you, do not think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each measure of his faith. Okay, Proverbs 3:30-34, do not accuse anyone of no reason, for no reason, when they have done you no harm. Do not envy the violent or choose any of their ways. For the Lord detests the perverse, but takes the upright into his confidence. The Lord curse is on the house of the wicked, but he blesses the home of the righteous. He mocks proud mockers, but shows favor to the humble and oppressed. Look with humility. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na when we look at them or when we look at people, kailangan meron tayong mababang puso na hindi tayo nagmamalaki. Okay? Na, ay, Kristiyano ako, siya hindi. Mas mataas ako. No. Si Jesus, isang Hudyo, yung babae Samaritano, yung pong kanilang gap, okay? Ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, sila ay righteous. At ang mga Samaritans ay mababa. Why? Because sabi, mga Hudyo, no, sinabi doon, sa mga Hudyo magmumula ang tagapagligtas. Kaya sa kanilang mga sarili, masyado silang mataas. But this time, pinakita ng Panginoon, no, na yung Samaritano, kinausap niya, no, being God, no, bilang Diyos, nagkatawang tao, bilang si Jesus. Imagine niyo kung gaano kababa ang ginawa ng Panginoon para tayong lahat ay abutin. Hello? Siya ay Diyos. Okay? You are a leader in a church. No? Ay, hindi ako bababa, leader ako. Ang mag-share dyan yung mga cell ko. Okay? Let us look at the harvest or at the fields with humility in our hearts. Kasi alam niyo kung bakit? Tayo po ay binigyan lang ng biyaya ng Diyos. Sabi po ng Romans nga, for the grace given us by the Lord, yung pong grace ng kaligtasan na binigay sa atin, hindi po dapat nating ipagmataas. Hello? Nandiyan po ba kayo? So let us look at the fields with humility in our hearts. Okay? So, yun po yung nais ng Lord. Okay? Doon po sa verse na yon, no, dito na lang,
I tell you, open your eyes and look at the fields. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. No? Tingnan natin ang mga kaluluwang makasalanan with love, with compassion, and with humility in our hearts, na hindi sila napakababa. Hello? Okay? Even yung mga backsliders, if you have, kung may nare-recognize kayo sa inyong family or sa inyong katrabaho na they are backsliders, wag nating isipin na sila ay nag-backslide sila, ako Kristiyanong matagal. No. Let us look at them with compassion and love na someday, let us pray for them na darating yung time, sila ay babalik at makakasama natin sa panambahan. Amen? Kasi ito na po yung panahon. Okay? Dumaan na po yung pandemic. This is the time na marami na pong mga tao ang lumalapit sa Panginoon. At ito po yung dapat nating gawin. Okay? As we look at them, no, we should have that character in our hearts. Yung compassion, yung love, and the humility. Amen po ba? Palakpakan nga po ng Lord. Naunawaan po ba natin? Okay? Punta po tayo sa verse 36. Basahin po natin ito. Habang pinagpapatuloy po natin ito. Okay? Verse 35. Babasahin ko po muna ulit. Don't you have a saying, it's still 4 months until the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Verse 36, even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad. Okay? Imagine niyo yon. Sinasabi ng Panginoon, yung sower at ang reaper ay maging masaya ng magkasama. Okay? Verse 37, thus the saying, one sows and another reaps is true. Okay, verse 38, ito po yung gusto ko ring bigyan ng highlights today as we study this word. Okay? Verse 38, I sent you to reap what you have not worked for, others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Okay? Sabi ng Panginoon sa Tagalog, okay. Verse 38, basahin nga po natin sa Tagalog to. Nandyan pa po ba kayo? Amen? Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi nyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Okay. Sabihin nga natin sa ating mga katabi, isinugo ka ng Diyos. Sabihin mo uli, wag mo nang sabihin mo malakas, isinugo ka ng Diyos. Amen? Ito pong word na ito ng Lord, at ang sabi doon, iba ang nagtanim sa nag-aani. Pero bago po yon, sinabi ng Lord, sa verse 36 yon, yung kanilang kagalakan ay pareho. Tama po ba? So, alam ko po na unawaan nating lahat na ang Diyos ang nagtanim. Or even sa panahon natin ngayon, may nagtanim ng salita ng Diyos pero iba ang umaani. Tama po ba? At sa kabilang banda, sinabi ng Panginoon, lahat tayo ay nagagalak. Okay? Dahil merong pong bunga yung tinanim ng Diyos na yon. Okay? At dun po sa senaryo yun, nung panahon ni Jesus with the Samaritans and His disciples, nakapagtanim si Jesus sa buhay ng Samaritan woman. Tama po ba? Pero, sinasabi po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples, go, anihin nyo yung mga bunga nito. At yung mga bunga nito, yung mga in-invite ng Samaritan woman. Na-imagine nyo po? Ito po yung sinasabi ng Panginoon dito. Tayong lahat ngayon bilang mga Kristiyano ay sinusugo niya, okay? Para saan? To evangelize the Word of God. Okay?
to evangelize the truth about Jesus, that He is the only way, no, para sa ating Ama. Okay? At ito pong tatlong bagay na ito, no, nandyan pa po kayo? These three things, what are we going to do? Doon po sa word na yon, I sent you. Habang tayo sinent ng Lord, ano ba yung mga gagawin natin? Tatlong bagay lang po ang tatlong points lang po ang gusto kong i-share sa inyo, okay? Number 1 point is communicate. Doon sa verses na ito, kung babasahin natin, nagbigay ng example si Jesus. No? Nung siya ay lumapit sa Samaritan woman, sinong nakipag-usap? Yung Samaritan woman ba o si Jesus? Hello? Diba si Jesus? The best example, no? Nung si Jesus ay lumapit, nag-start siya ng conversation. Okay? Sabi niya, pwede ba akong humingi ng isang basong tubig? Okay? So, ikaw bilang mananampalataya ng Lord, okay? You should start the conversation. Okay? You should start to communicate. Okay, kailangan nagsasalita ka. Okay, pero may sinasabi dito. Colossians 4 verse 6. Ano po mong sabi diyan? Let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. Ano pong sabi doon? Let your conversation be gracious. Okay? And attractive. So that you will have the right response of everyone. Napakalinaw po. Kailangan daw na kapag tayo makikipag-usap, naroon po yung very simple word, naroon yung kabaitan. Very polite kang magsalita. No? Nakakatuwa po, sino po ditong nakakakilala sa mga Ilonggo? Okay? Di ba yung Ilonggo, napakalalambing nilang magsalita? Okay? Yung mga Ilonggo, kapag yan ay nagsalita, kahit galit, ay ganun pa rin yung tono nila. So, hindi ko naman sinasabing magpaka-Ilonggo kayo. But one thing na sinasabi po dito, as we communicate with others, no, kailangan may paggalang, may respeto, okay? At naroon po yung kabaitan. Okay, meron po akong babasahing story dito. No, ang title po ng story dito, Ordinary Believer Makes an Ordinary Difference. Okay? Babasahin ko po dito. Edward Kimball, an ordinary Christian who taught Sunday school in his church and made a living down at the shoe store. Okay? But his real passion was sharing the gospel. One day, Edward determined that he was going to look for an opportunity to explain the gospel to a salesman named Dwight, who had just joined the staff. Okay? Edward was nervous. He hemmed and hawed and paced back and forth. Okay? Si Edward. Dwight was in the back room putting shoes away. Finally, Edward mustered up his courage and launched into the story of Jesus' birth, death, and resurrection. That day, Dwight gave his life to Christ. Na-imagine nyo? So, si Edward, ang passion niya ay mag-share ng word, kaya lang, hindi niya alam kung paano. Siya ay nervyoso, no? At naisip niya, meron siyang katarbaho na ang pangalan ay Dwight. And in short, tinapangan niya ang sarili niya, nakipag-share siya kay Dwight, at anong nangyari kay Dwight? Si Dwight ay nakakilala at binigay ang buhay kay Kristo. And then Dwight is better known as D.L. Moody, who went on to become one of the greatest evangelists. Okay? The story doesn't stop there. One day Moody was preaching and a pastor named F.B. Mayer was listening. He was deeply stirred and went on to establish a nationwide preaching ministry. Later, while Mayer was preaching, a young man in the audience named Wilbur Chapman accept Christ. Nakita niyo yung scenario from Dwight, na isang great evangelist,
May isang pastor na si F.B. Meyer na nakapakinig ng kanyang salita. Okay? At habang nagpipreach na si Meyer sa isang people na gathering, no? Nandun ang isang lalaki na na-convert, si Wilbur Chapman. Chapman later felt the call of evangelism and he was proclaiming the gospel in various places. He decided he needed some help. Okay? He knew a young man, former baseball player named Billy Sunday, who was looking for a job, and Chapman hired him. Billy asked he could preach every now and then. Billy Sunday ultimately emerged as the greatest preacher of early 90s or 1900s. Okay? From Chapman to Billy Sunday. Ito na po yung last. One day, Billy Sunday was preaching in Charlotte, North Carolina, where a great move of God was taking place. Many people believe. This new believer then invited a relatively unknown preacher, Mordecai Ham, to set up his tent in Charlotte and keep preaching. It was at this time that a tall, lanky farm boy walked down the aisle and gave his life to Jesus. His name was Billy Frank, but we know better as Billy Graham. And he has personally delivered the gospel message to more people than any man in the history. Okay? Kilala niyo po ba si Billy Graham? Si Billy Graham, one of the great preacher ng Panginoon, na sa kanya ay marami po ang nakakilala. Pero nung bago makakilala si Billy Graham, merong isang ordinary believer na nakapag-share ng word ng Lord. Anong ginawa niya? He start communicating with people. Okay? As we look at people with passion, no, as we look at the fields with sinners, with prodigals, no, let us look with humility in our hearts, with love, with compassion, and let us start this conversation with grace. Naman po ba yung kanina sa Colossians, na naroon po yung maayos na pakikapag-usap at pagpapakilala sa ating Panginoon. Okay? Naunawaan po ba natin? Nandyan pa po ba kayo? Number 2, imagine niyo no, si Billy Graham, no, siya po ay namatay na, at kung makikita po natin ang kanyang mga preachings, no, marami po talaga ang nakakakilala. Gusto niyo ba yon? You are an ordinary Christian that someday merong gagamitin ng Lord na ikaw ang nakapag-share sa Kanya. Okay? Number 2, engage. Ang sabi ko po dito, engage. Luke 10:30-35. Yung Luke 10:30-35, ito po yung Good Samaritan na an example din ni Jesus. Okay? Alam natin tong Good Samaritan na ito, yung nakita yung ninakawan, tama ba? May dumaang pastor, may dumaang worship leader, hindi pinansin, pero isang Samaritano uli ang dumaan. Tingnan nyo yung ginagawang example ni Jesus sa ating lahat. Okay? Laging yung Hudyo at Samaritano. Kasi bakit? There are conflicts between them. So, God is setting us an example na tayo bilang mga tao, let us, no, yung pangalawa kong point, let us engage with them. No, kahit pa sabihin may conflict tayo sa isa't isa, engage natin yung sarili natin. Anong ginawa dito ng The Good Samaritan? Tinulungan niya, tama po ba? Tinulungan niya yung ninakawan, nilinis yung sugat, at ano pang ginawa niya? No? Binord and lodging pa. Tama po ba? And after that, ano pong sinabi pa niya? No? Sinabi niya dun sa hotel, kapag kulang ang bayad, tawagin mo ako kapag siya may kailangan pa. Hello? Those engagement, no? Pag sinabing engagement, you are involving yourself to a person. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Nawaan po ba natin? As we communicate, no?
The next thing is we should engage ourselves. Okay? Hindi po madali lahat ito. Tama po ba? Hindi madali. Pero once you do, no, meron pong gagawin ang Lord sa buhay ng bawat isa. Sa'yo at dun sa taong share-sharean mo. Tama po ba? Okay? Meron din po akong isang nabasang story. Ikukwento ko na lang din po. Na merong isang babae na siya ay problemado sa buhay. Marami siyang kabigatan, pero siya ay Kristiyano. Okay? So marami siyang kabigatan sa puso at siya ay pauwi na. At habang siya ay pauwi na, sasakay na dapat siya ng bus. Pumunta muna siya sa isang convenience store. Okay? Siya ay tulala dahil nga balisa ang kanyang puso, meron siyang problema. As a Christian, normal lang yon na sometimes magkaroon ka ng problema na parang ambigat. Although naniniwala ka sa Panginoon, may mga pagkakataong ganon. Tama po ba? Okay? Siya ay gulong-gulo at pumasok siya sa convenience store. At pagpasok niya sa convenience store, may nakita siyang isang buntes. Okay? At yung buntes na yon, nakita rin niya na parang balisa din. Okay? Nung una, hindi niya muna pinansin. Pero nung siya'y lalabas na, nagkaroon ng move sa kanyang heart. Nilapitan niya yung buntes at sabi niya, gusto mo bang ipag-pray kita? Okay? At yung buntes na yon, at sabi niya, sige, pwede naman. So, at pinag-pray niya yung babaeng buntes na yon. No? At nung pinag-pray niya, umiiyak yung buntes. May problema palang malalim, iniwanan ng asawa. Okay? At habang pinagpe-pray niya, umalis itong babaeng ito at sinabi niya, tinanong niya yung pangalan ng babae, sinabi naman ng babae ang kanyang pangalan, at sabi niya, ipagpe-pray kita lagi. Okay? Ipagpe-pray kita lagi. Okay? At nung dumaan ang panahon, umalis na itong Kristiyanong ito, nabalitaan na yung kanyang pinag-pray na yon ay nanganak ng normal at maayos. Okay? So, nakita nyo po yung engagement na nangyari. Sino po dito sa inyo ang madaling nakakalapit sa stranger or nakakapag-usap? Di ba napakahirap po? No? Na hindi mo kilala ay lalapitan mo para ipag-pray. Mahirap po. Pero ang totoo, sa salita po ng Diyos, napakahirap pong sundin. Pero, kailangan. Hello? Okay? Meron po ba kayong pagkain na hindi kinakain? Okay, imagine na yung pagkain na hindi nyo kinakain. Like for example, sa gulay. Ako po ay hindi kumakain ng okra. Okay? Pero ang okra, kailangan kainin o hindi? Kailangan. So there are things in our lives na napakahirap gawin, pero kailangan nating gawin. Katulad po ng Good Samaritan na in-example po ni Jesus sa Luke, no? As God sent us to evangelize, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Engage yourself, involve yourself. Although may kabigatan tayo sa ating mga sarili, so let us engage ourselves with them. Okay? At ito po yung paraan or one of the ways that we could evangelize and share Jesus sa panahon po natin ngayon. Amen po ba? Nandiyan po kayo. And lastly, punta po tayo sa number 3. Number 3 po is testify. Matthew 5:14-16. Sabi ng Lord, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Number 1, let us communicate. Number 2, let us engage. No show kindness. And number 3, let us testify. Okay. Ano ba yung testify? Hindi mo kailangan sabihin na
No? Ikaw ay ganito. Sa buhay mo pala, nakikita na yung testimony. Amen po ba? Okay? Kung ikaw ay dating marumbado, kung ikaw ay dating loko-loko, pagdating mo sa bahay, your testimony na ikaw ay ganun na. It makes a difference na. Ito ba lang? Hello? And we are so blessed, okay, sa aking pong buhay at sa buhay ng aking asawa. I believe na lahat po yung nangyari sa amin as a testimony for those person na nakaka-experience ng gano'n. Amen? So, your life, magkakaiba po tayo ng sitwasyon sa ating mga buhay. Christ, ang napagtagumpayan ko yun, those are testimonies na maipapakita mo to share kung paano ginawa sa iyo ng Diyos yun. Okay? Na ikaw, dati kang manginginom, tapos yung inaya ka ng barkada mo, pre, tayo mag-inom, ay, hindi na mag-iinom. So, bakit? Kristyano na ako eh. Yung simple testimony na gano'n, no, na ipapakita mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga pamilya, it will make a big impact sa buhay nila. And now is the time na kailangan din natin gawin mo. Amen. Lalo-lalo na sa mga bagong okay? Lalo na sa mga bagong pananampalataya. Your life is a testimony. Kung ikaw ay hindi ka naghuhugas ng pinggan sa inyo, mungkin hindi ka nakakilala sa Lord. At ngayon, okay, naghuhugas ka na ng plato. Those are big testimony in our lives. Okay, naunawaan po ba natin ito? And before we end, no? Sabi ko po dito, Jesus urged His disciples to open their eyes and look into the fields. He sent us to communicate, engage, and testify the truth about Jesus. Okay? Nung sinabi ko pong Jesus is urging, pag sinabing urging, may sense of immediate action. No? Sabi ng Panginoon, it is the time. Ito na po yung panahon, no? That His disciples, we as Christians, tayo po yung mga disciple ng Lord, to open their eyes. Buksan natin ang ating mga mata, magkaroon tayo ng compassion, magkaroon tayo ng pag-ibig, magkaroon tayo ng pagpapakumbaba, and to look into the fields. Yung fields are sinners, unfaithful Christians, and prodigal sons. Okay? Ang sabi ng verse 38, He sent us, tayo po ay sinend ng Lord. Okay? We are called by God to communicate with them, to engage our lives with them, and also to testify about the truth of Jesus. Sinabi rin po ni Paul, Philippians 3:15 or Philippians 1:15, it is true that some preach Christ out of envy, rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here in the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Okay? Ito pong sinabi ni Pablo, sabi niya, anong pagkakaiba kung nagpipreach sila ng selfish ambition, with false motives? As long as the word of God is preached, ako po'y nagagalak. Yun ang sinabi ni Pablo. No? There are so many ways na tayo po ay pwedeng mag-share ng word of God. Okay? Kung ikaw ay kabado, kung ikaw ay walang kakayanan, let us ask God, let us all together, let's ask God for His Spirit na mabigyan tayo ng courage to preach the word. Kasi bakit? The fields or the fruit
is ready for harvest. Panahon na po, no? Kung matatandaan nyo po yung ating napapag-aralan before Sunday after Sundays, papasok na po ang June, kalahati na po ng taon. Okay? Yung planning natin noong January 2021, okay? Ibalikan po natin. Ang Diyos po ay nananawagan sa ating lahat, leaders, cell leaders, even cell members, we are all accountable for the souls. No? So, we must be ready na mag-communicate sa bawat isa. No? Especially sa ating mga pamilya, sa ating mga kapitbahay, even sa ating work, okay, sa schools. So, paano ba? These are only principles to share and to evangelize the word. Pero sabi ni Pablo, as long as God is preached, it doesn't matter. Basta ang word ng Lord ay kailangang ma-preach. Okay? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. And let us all stand. Amen. So I hope and pray na yung word na ito, yung call na ito ng Panginoon, magkaroon tayo ng right response for this message. Okay? Kasi it is time na tayo pong lahat, even yung mga nasa tahanan natin, no? Sabi ko nga po kanina, maraming paraan, no? And sometimes we as Christians, no, bilang mananampalataya, meron tayong kaba or hindi natin alam kung paano i-share yung word. Pero sinabi ni Jesus, love your enemies. Pray for those who curse you. Amen. Let us look other people with compassion, with love. At higit sa lahat, no, let us all pray together and ask for the Holy Spirit. Kasi ang totoo po niyan, hindi mo talaga kaya. Hindi mo kaya. Hindi ko rin po kaya. Sa totoo lang. Yun po yung truth. Pero sinabi ng Lord, I have promised the Holy Spirit to give you power, to empower you. No? Every time we will communicate to other people, every time we will engage ourselves to other people, every time we will testify, let us ask for the Holy Spirit of the Lord. Kasi yun po yung sikreto para tayo makapag-evangelize. And this time, we will pray all together. No? If you have this desire sa iyong puso na makapag-share, lalong-lalo na sa family mo, let us ask God for the Holy Spirit na tulungan tayo sa mga ganitong pagkakataon. Amen? So, sige po, tayong lahat ay yumukot, pumikit. Let us praise the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. We give you the glory, God. You are great, Lord God. You are wonderful, Lord. Lord, you are a miraculous God. Hallelujah, Jesus. We give you the praises, Lord God, and honor, Lord God. This morning, Lord God, we thank you, Lord, sa words na ito, Panginoon, for this calling, Lord God. You know our hearts, Lord God. Ikaw po ang nakakakita ng puso ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. And Lord God, we desire once again, Lord God, na mag-impart kami, Panginoon, ng iyong great commission, Lord God, to evangelize, Lord God, your word, to preach the truth about you, Lord God, and to testify, Lord, the works, Lord God, you have done for us. Lord, give us courage, Lord God, and higit sa lahat, Lord, give us the Holy Spirit, Lord God, that you have promised, Lord God,
upang kami matulungan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. At nawa po, O Diyos, sa mga ganitong bagay, Lord God, as you have called us, Lord God, ikaw po ang kumilos, Panginoon. We are only your mouthpiece, Lord God. Kami po ay tagapagsalita mo lamang, Panginoon. But truly, Lord, ikaw pa rin, O Diyos, ang kikilos, Panginoon. Right now, Father, we are praying for our families, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. And those families, Lord God, na nakakilala, ngunit tumalikod sa iyo, Panginoon. Lord, right now, we are praying for them, for you, Lord God. Lord, give us courage, Lord God, to preach them once again, Lord God, your goodness, Lord God, your faithfulness, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Even, Lord, sa aming mga co-workers, Panginoon, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng isang puso, Panginoon, na nariyon desire to share your word, Lord God, to share your goodness upon them, Lord God. At Lord, hindi lamang mai-share, kundi, Lord, makita rin sa buhay namin, Panginoon, that your light will shine, Lord God. Let your light, O God, shine in us, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. And Father God, we humble ourselves, Lord God, at tunay nga pong, Panginoon, Lord, wala po kaming magagawa, Panginoon. Wala po kaming magagawa, O Diyos. We are nothing, Lord God, apart from you, God. Kaya, Lord, sa umagang ito, Lord God, samahan niyo ang bawat isa, Panginoon, ang bawat isa na narito, Lord God, that truly desire, Lord God, to share and preach your word, Lord God, for every people, Lord God, na naroon po, Panginoon, you're ripe for and ready for the harvest, Lord God. Lord, give us this courage once again, Lord God. We pray in the name of Jesus, Panginoon. At kami po'y nananampalataya, Lord God, that, Lord, sooner, Lord God, mangyayari po, Panginoon, dinilisan ng aming mga puso, Panginoon, to evangelize your word, Lord God. Salamat po, Lord God, this morning. Nawa po, Panginoon, ang iyong salita, Lord God, will not turn into void, but you have promised, Lord, in your word, na lahat ng bagay, O Diyos, ay ginagawa mo, Panginoon, for all our benefits, Panginoon. Salamat, Lord God, at truly, O God, na sa umagang ito, sa iyo namin sinusuko ang aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang nag-iisang Ama, Panginoon. And Father, show your mercy once again to us, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God. Receive the highest praise and glory, all the honor and praise, Lord God. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all.